Ngayon pong umaga ay tayo dadako sa aklat ni Pablo sa mga taga-Galacia at nais ko pong basahin ang Kapitulo 1, nagsisimula po sa talatang 1 hanggang talatang 23. Ang magiging paksa po natin sa umagang ito ay tungkol sa biyaya ng Diyos na ating Ama. Ganito po ang siyang isinasaad sa Galacia Kapitulo 1. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao o sa pamagitan ng tao, kundi sa pamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. At ang lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mga iglesia ng Galacia. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y Kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Sumakanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iniwanan siya. Ibig sabihin ng siya ay ang Panginoong Jesucristo na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi merong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaang siyang sumpain. Gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaang siyang sumpain. Ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon sa mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyan lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Sapagkat nais kong malaman ninyo mga kapatid na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao, sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas kong inusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. At ako'y nanguna sa Judaismo na higit kaysa marami sa mga kasinggulang ko sa aking mga kababayan, na higit masigasig ako sa tradisyon ng aking mga ninuno. Ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina, ay sa akin ay tumawag sa pamagitan ng kanyang biyaya, na ipahayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa mga hintil. Hindi ako sumangguni sa sinumang laman at dugo, at nagtungo man ako sa Jerusalem sa mga apostol
na una sa akin, kundi nagtungo ako sa Arabia at muli akong nagbalik sa Damasco. Nang makaraan ang 3 taon, nagtungo ako sa Jerusalem upang dalawin si Cephas at namalaging kasama niya ng 15 araw. Ngunit wala akong nakita na ibang mga apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Tungkol sa mga bagay na isinulat ko sa inyo sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos ay nagtungo ako sa lupain ng Syria at Cilicia. Ngunit hindi pa ako mukhang nakikilala sa mga iglesia ng Judea na kay Kristo. Narinig lamang nila na sinabi, siya na dating umuusig sa atin, ngayon ipinangangaral niya ang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin. At kanilang nilwalhati ang Diyos dahil sa akin. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan at ang magiging teksto natin ay nasa talatang 1 at hanggang talatang 5 na nais kong basahin muli. Ganito ang siyang isinasaad. Si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao o sa pamagitan ng tao, kundi sa pamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa lahat ng mga kapatid na kasama ko sa mga iglesia ng Galacia. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng Kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y Kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng Diyos at Ama. Sumakay niya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Maminamahal, tunay na tayo'y lubos na nagpapasalamat sapagkat sa kalipunan ng mga iglesia na nasa Galacia ay sinikap ni Pablo na ipangaral ang Ebanghelyo. At dito ay tinutukoy na si Pablo ay dumako at sumulat doon sa mga taga-Galacia na ang lugar na ito ay doon sa Pontus. Ang mga taga-Galacia, ito ay binubuo ng maraming bayan, ay sila'y pangunahing gawain sa kanilang mga religious activities ay ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At dito'y napadako nga si Pablo na kasama niya si Barnabas. At ito'y makikita natin sa mga gawa, Kapitulo 14. At pagkatapos ng kanyang pagbisita doon, ay muli siyang bumisita sa Galacia at sa mga kanugnog na lugar doon sa lugar na yon. At makikita natin ito doon sa mga gawa, Kapitulo 16. Ang mga pangyayaring ito ay nangyari noong taong 57 AD. Ang pangaral ni Pablo sa mga taga-Galacia, ito ay binubuo ng iba't ibang mga bayan na kapaligid doon sapagkat Galacia ang tawag sa kanila na lugar, ay pinangaral niya ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At ipinapahayag ni Pablo ang kahalagahan ng biyaya na ito na ipinagkaloob ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa mga tinawag ng Diyos. At masusumpungan natin dito ang pinakabatayan o saligan ng biyaya
na ito ay makikita natin dito sa talatang 1 hanggang talatang 5. At ikalawa na paksa na ating tatalakayin ay yung talatang 6 na kung papaano na ang mga ilan ay iniwan ang pananampalataya at nagbalik loob muli sa kanilang pagsamba sa Judaismo at gayon din sa mga Diyos-Diyosan. At ang pangatlo ay makita natin dito na ang biyaya ay kaloob ng Diyos sa pamagitan ng dakilang kapahayagan. At ito ay makita natin sa talatang 11 hanggang talatang 24. Unang-una ay ating tingnan ang tungkol sa batayan o saligan ng biyaya. Unang-una ay binanggit dito ni Pablo ang tungkol sa biyaya tulad ng sinasabi sa talatang 3. So may nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Yung salitang biyaya, karaniwan na alam ng marami ay unmerited favor o di karapat-dapat sa pagtingin, ngunit dahilan sa kayamanan ng biyaya ng Panginoon, ipinahayag niya ang kanyang dakilang kahabagan. Nahabag ang Diyos sa ating mga kalagayan sapagkat tayo ay makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga ang nais ng Panginoon ay ipahayag sa atin at sa mga mananampalataya ang tungkol sa kayamanan ng kanyang biyaya. At masusumpungan natin dito na ang biyaya ay nagtataglay ng katangian ng Diyos ukol sa kanyang kabanalan at kagandahan ng kanyang kalooban. Yun lamang mayamang siya sa awa o kahabagan ay pagpapahayag ng kanyang kagandahan ng kalooban sa bawat isa sa atin. Tayo ay iniligtas ng Panginoon 2,000 taon na nakalipas dahil sa kagandahan ng kanyang kalooban sa atin. At hindi lamang yun, yung tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Tayo ay katangi-tangi. Inilig tayo ng Panginoon sa kabila ng ating mga kasamaan, sa kabila ng ating mga karumal-dumal na iniisip at nilalaman ng ating puso. Inilig niya tayo. At yun ay pagpapahayag ng kanyang kagandahan ng kalooban at kabutihan sa bawat isa sa atin. Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, ay ipinahayag niya sa pamagitan ng pagkakaloob niya ng kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo. O kaya nga dito, tinutukoy ni Pablo na yung kanyang pagiging apostol ay hindi mula sa mga tao. Ibig sabihin hindi tao ang nagsaad o ikaw ay apostol. Hindi. Kundi ang Diyos ang siyang nagtakda sa kanya na siya ay apostol. Kaya sabi ni Pablo, ay ang kanyang pagiging apostol ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos at hindi mula sa mga tao o sa pamagitan ng mga tao. O minsan, makikita natin ang mga ilan na nagpapastor dahilan sa kagustuhan nila. Hindi mula sa tao. Kaya napakaraming mga bulaang mga pastor. Sapagkat ang pagiging pastor ay mula sa kalooban ng Diyos.
At ito ang siyang sinasaad ni Pablo. Ang kanyang pagiging apostol ay sa pamagitan ni Heso Kristo, sabi sa talatang 1, at ng Diyos Ama na siyang bumuhay na muli sa Panginoong Heso Kristo mula sa mga patay. At ipinapahayag niya ang kagandahan ng biyaya. Dito ay isinasaad ang kahabagan ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos ay lubos. Katunayan, ang katangian ng Diyos ay nahayag. Halimbawa, katulad sa sinasabi sa Roma Kapitulo 9, talatang 18, na sinasabi dito, kaya nga siya ay may awa sa kanyang maibigan. I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Ibig sabihin ay siya ay may awa sa kanyang maibigan at kanyang pinagmamatigas ang puso ng sinumang maibigan din niya. Kaya nga dito ay makikita natin ang katangian ng Diyos na sa kabila ng kasalanan ay naroroon ang kahabagan at pag-ibig ng Diyos sa sinuman na kanyang ninanais na kaawaan at kahabagan. Kaya nga dito mga minamahal ay sinasaad sa atin ng ito ang batayan ng pananampalataya sapagkat sinabi niya sa mga taga-Galasya na sabi dito ay sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. Ang kapayapaan ay nagmumula sa Diyos. Pinagkalooban tayo ng biyaya. Sapagkat sabi dito, kapayapaan o ang biyaya at kapayapaan ay mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Heso Kristo, sapagkat ang talatang 4 ay nagsasaad ng pinakasaligan ng biyaya. Sabi niya, na nagbigay ng kanyang sarili. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating kasamaan. Kadang bawat isa ay masama. Huwag kayong maniniwala na ang tao ay mabuti. Sapagkat ipinanganak siyang makasalanan. Pinanganak siya na walang anumang mabuti sa kanya sapagkat tunay na siya ay sukdulang masama. Yun ang katuruan na total depravity. Sukdulan, sagad ang kasamaan ng tao. Pero sa habag ng Diyos at pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang buktong anak at ito ang siyang sinasabi na saligan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan. Na ang ginawa ng Diyos, kinuha ng Panginoon Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan at pinaako sa Panginoong Jesucristo at inako ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasamaan. Kasinungalingan, kasupladahan, kasama ng pag-iisip sa kapwa, lahat ng mga bagay na hakang masama ay kinuha ng Panginoon at ito'y ibinigay sa Panginoong Jesucristo. Kaya't namatay ang Panginoong Jesucristo para sa atin.
dahil sa ating mga kasalanan. At kung wala na sa atin ang ating mga kasalanan, ibinigay naman sa atin ang kanyang katwiran. The righteousness of Christ was imputed to us. Inari na tayong ganap ng Panginoon. Kaya ang mga mananampalataya sa harap ng Panginoon, sila'y matuwid. Sila'y banal. They are the image bearer of God through the Lord Jesus Christ. Habang kayo'y nabubuhay, kayo ang imahen ng Diyos. Nakikita ang kabanalan. Sa ating katawan, walang nakikitang pagbabago. Wala. Yan pa rin. Pero yung ating kaluluwa na binago ng Diyos ay bagong nilalang. Kahit sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Yung kanyang kaluluwa ay binago. At pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Pag sinabi natin buhay na walang hanggan, ibig sabihin ay ang kaluluwa natin ay hindi na mapapahamak. Hindi na mamamatay kailanman. Hindi na mawawala o anumang bagay na mangyayari, kundi ito'y busilak sa harapan ng Diyos sapagkat siya'y malinis, walang kapintasan, walang anumang dungis na kasamaan, kundi parang katulad ng niebe, busilak. Sabi sa akin ng mga nakakaranas na sila'y nasa panahon ng taglamig. Yung snow o niebe, pag sinikatan ng araw, yung mata natin hindi makakatagal sapagkat masyadong maningning. At wala tayong makikita na anumang kadiliman. Ganon ang ating kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Maningning. Sapagkat taglay natin ang buhay na walang hanggan. Wala nang kamatayan. Mananatili tayong kasama ng Panginoon sa kanyang kaharian magpakailanman. O kaya nga, ito ang siyang isinasabi. Nagbigay na kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan. At itong bagay nito ay ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Siya ang may panukala sa ating buhay. Siya ang may hawak. Kaya tayo bilang mga anak niya na siyang kinukop ng ating Panginoong Jesucristo ay napakahalaga at sinisinta ng Diyos. Kahit saan tayo magpunta tayo sa mga iba't ibang bayan, sinusubaybayan niya tayo, iniingatan upang hindi mapahamak. Ito ang isinasaad ni Pablo na kalooban ng Panginoon. At ito ang batayan ng kaligtasan, biyaya na itinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
Ito rin yung sinasabi ni Pablo sa Efeso Kapitulo 2, talatang 3. Ang sabi niya, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Ibig sabihin sa lahat ng mga kasalanan, sa mga pagnanasa ng laman, ng ating ginagawa, ang nais ng ating laman at ng pag-iisip. Ibig sabihin, yung dati nating pamumuhay ay isang pamumuhay na karapat-dapat sa kamatayan. Sapagkat, ano ang ninanasa ng laman? Ang ninanasa ng laman ay ako. Laging ako. No? Ang ginagawa ay ninanais ng pag-iisip. Kaya nga, ang buhay natin noon, dati, sabi dito sa Kapitulo 2, na Efeso Kapitulo talatang 3, ay tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan. Puot na puot ang Diyos sa kasalanan. Kaya nga, pag nakita natin at nadinig natin yung mensahe ng mga nakaraan, ay ang Diyos ay namumuhit sa kasalanan. At hindi siya nakikitukoy ng lubusan sa mga taong masasama. Kaya ano ang ginawa ng Diyos? Nilipol niya at winasak niya ang lahat ng kanyang nilalang. At ang iniligtas lamang ay si Noah at ang kanyang buong sambahayan. Ilan sila? 8 lamang na kaluluwa. Sila ang iniligtas ng Diyos doon sa daong o sa arkong ipinagawa sa kanya ng Diyos. At yun ang pagkapuot ng Diyos sa kasalanan. Biro nyo sa kasalanan ng tao, nilipol niya. Lahat ng mga halaman, lahat ng mga hayop, lahat ng mga isda, lahat ng mga ibon, nilipol niya, pero nagbukod siya. Inutusan niya si Noah. Sabi niya, gumawa ka ng arko. Ikaw at ang iyong sambahayan ang siyang sasakay dyan. At yung mga hayop na iyong ibinukod at maglaan ka ng pagkain o pampakainin sila. At yun, nangyari. Yung pagkapuot ng Diyos, winasak niya ang daigdig sa pamagitan ng baha. Sa talatang 4, dito sa Efeso Kapitulo 2, sabi dito, ngunit, napaka-halaga yung ngunit. Sa Ingles ay, but God. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Dito tinutukoy yung relasyon ng Panginoon sa atin, na mayaman siya sa awa at malaking pag-ibig sa atin, maging nung tayo'y mga patay pa o mga patay sa pamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Ibig sabihin ay namatay ang Panginoon daw sa krus sa Kalbaryo. Ibinaba siya mula sa krus at inayos ang kanyang pagburol at siya ay inilibing sa libingan. At yun ang isinad dito. Ngunit ang Diyos
ang siyang nagbangon sa Panginoong Hesukristo, ibinangon siya mula sa mga patay. At sa pagbangon ng Panginoong Hesukristo mula sa mga patay, ang sabi sa verse 6, at tayo'y muling binuhay na kasama niya. Ibig sabihin nang ibangon ang Panginoong Hesukristo, ang lahat ng mga nagtiwala at nagtitiwala sa Panginoon at nakasumpong ng biyaya sa harapan ng Panginoon ay ibinangon ng Panginoon. Yung kamatayan ng Panginoon ay kamatayan niya para sa mga hinirang, mga pinili, na ang kanilang mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. Binangon sila. Kailan namatay ang Panginoon sa Kristo? 2,000 taon na nakalipas. At masasabi natin, tayo ay kasama ding ibinangon ng Panginoon sapagkat sa kasalukuyang kapanahunan, tayo'y nanalig at nanampalataya sa Panginoon sa Kristo na siya ang ating Panginoon, na siya ang ating tagapagligtas, na siya ang ating tagapamagitan, siya ang namatay para sa atin. At ang ating mga kasalanan ay kanyang nilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya ito ang tinutukoy na saligan ng biyaya ng Panginoon. Muli tayong kasama. At sabi pa rin sa talatang 6, at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. Ano ang ibig sabihin nun? Ang Panginoon ay umakyat doon sa langit. At kahit na ang Panginoon sa Kristo ay naroon sa langit, isinugo niya ang kanyang buktong na anak o ang kanyang banal na espiritu. Isinugo niya upang sumaatin at manatili sa ating puso, sa ating kaluluwa, ang banal na espiritu. At sabi sa talatang 7, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahan loob sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo. At sa pang-araw-araw, mga minamahal, ang lahat ng mga bagay na dumadating sa atin ay dahilan sa biyaya ng Diyos. Biyaya. Kung babasahin natin ang mga awit, makikita natin everything na ginagawa sa atin ng Panginoon ay dahilan sa kayamanan ng kanyang biyaya. Sapagkat ang Diyos ay sagana sa biyaya. Upang mabatid natin ang talatang 7, upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya. Kaya ang Diyos ay napakayaman sa biyaya. Yung kagandahan ng kanyang kalooban sa atin. Isipin natin, napakaganda ng kalooban ng Diyos sa atin. Dati-dati siya ay napupuot sa atin. Dati-dati ayaw niya sa atin. Ang nadadama natin ay puot. Lahat ng tao ang nadadama ay puot. Yung mga nangyayari na kamatayan at paghihirap ng mga tao, ito ay puot ng Diyos. Halimbawa, katulad ng mga bagyo, nakita natin, wasak ang mga tahanan. Wasak ang buhay. Naiwan siyang nag-iisa, namatay ang kanyang buong sambahayan. Yon ay puot ng Diyos. Pagpapahayag na ang Diyos araw-araw ay gumagawa ng paghuhukom. Puot.
Ngunit ang pagtingin sa atin ng Panginoon na nagtitiwala sa Panginoon ay kagandahang loob. Napakaganda ng kalooban ng Diyos at napakabuti niya sa atin at ito ay sa pamagitan ni Kristo Jesus, sabi sa talatang 7. Kaya nga sa talatang 8 ay sinasabi na sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ang biyaya ng Panginoon ay tunay na masagana. Sa pamagitan ng pananampalataya, at sabi ng Panginoon, ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito ay kaloob. Ito ang siyang ipinangangaral ni Pablo sa mga taga-Galacia na binubuo ng iba't ibang bayan. At yung talatang 6 na balitaanan ni Pablo sa Galacia Kapitulo 1, talatang 6, sabi dito, ako'y namangha, napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang helyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi merong ilang nanggugulo sa inyo at nagnanais baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kami, o isang anghel mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaang siyang sumpain. Ano ang nilalayo ni Pablo na ipadating at ipahiwatig sa mga mananampalataya doon na iniwan ang Panginoon? Sabi dito ay mabilis, napakabilis. Tumalikod sila sa pananampalataya. Iniwan ang biyaya ng Diyos. Sila'y nagbalik sa dati nilang katuruan. Ayon sa kautusan ng Diyos, yun ang kanilang ginawa. At ang layunin ay ipakita sa kanila na mayroong mga nanggugulo at nais baluktutin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito mga minamahal ay kinakailangan nating bigyan ng masusing pag-aaral. Sapagkat ang nangyari dito ay yung walang katulad sa sinabi ni Pedro na sila'y natutulad sa aso na matapos iluwa ang masamang pagkain, ang ginagawa ng aso ay muling binabalikan yung kanyang kinain. Ganon ang ugali ng mga aso. At ganun din ang bagay na ito, na sila'y nanampalataya. Pero namangha si Pablo, sapagkat napakabilis na iniwanan nila ang Panginoon, na tumawag sa kanila sa biyaya ni Kristo at bumaling sa ibang helyo. Tayo mga minamahal ay nasa panahon na laging nadidinig ang ibang ebanghelyo. O maaaring tayo ay nanggaling sa mga bulaang ebanghelyo.
na akala natin ay pareho-pareho. Ang nangyari dito ay sila'y bumalik sa tinatawag na kautusan ng Diyos. Pag tinignan natin ang kautusan ng Diyos, halimbawa katulad ng 10 kautusan, wala tayong makikitang kaligtasan doon. Hindi tinuturo doon ang kaligtasan. Kundi ang itinuturo ng kautusan ay kaalaman ng kasalanan. It is the law means the knowledge of sin. Kaalaman ng kasalanan. So pag alam yun, walang itinuturo na sino ang pwedeng magligtas. Pero ang mga mananampalataya, simula nang sila'y manampalataya sa Panginoon, sila'y nasa ilalim ng biyaya at wala nasa ilalim ng kautusan. Ang kautusan ay pagsasaad. Ito ay banal, spiritual, ngunit mas dakila ang biyaya ng Panginoon. Katulad na sinasabi sa Hebreyo, better, mas mabuti ang mga bagay na inilalahad sa Hebreyo. Pero itong mga bagay na ito, na sinabi dito na sila'y muling bumalik, ay sapagkat nais nila na bumalik sa mga katuruan ng mga Hudyo. At dito sinasaad na may mga nanggugulo. Sabi sa verse 6 at 7, tayo, mga minamahal, ay kinakailangang mag-ingat. Unang-unang bagay na dapat nating gagawin, maging matibay tayo sa ating pananalig, doktrina, pananalig sa Panginoon. Sapagkat ang katuruan ng mga Armenians ay ibang ebanghelyo. At kahit na mga ibang sekta, ito ang tinutukoy na ibang ebanghelyo. Iba ang kanilang doktrina. Yung mga pananalita nila ay iba. Halimbawa, lagi nilang itinuturo ay tanggapin mo si Kristo at ikaw ay maliligtas. Yung salitang accept. Pag sinabing accept, ibig sabihin ay ino-offer. Ang ebanghelyo ay hindi inilalako. Hindi ito ibinebenta. Hindi ito pinatatanggap. Kundi ang sabi sa banal na kasulatan, ang sino man sa Kanya'y sumampalataya sa Panginoon sa Kristo ay may buhay na walang hanggan. Minsan, madidinig natin sa mga Armenian, tanggapin mo si Kristo at ang pangalan mo ay nakatala sa aklat ng buhay. Para matala sa aklat ng buhay. Maling katuruan yun. Sapagkat sa Efeso Kapitulo 4, Kapitulo 1, talatang 4, sabi dito, ay sa pasimula pa lang, wala pa ang sanlibutan, tayo ay pinili na ng Panginoon. Tayo ay hinirang na ng Panginoon. At itinala tayo sa aklat ng buhay. Ang pagtatala ng mga pangalan ng mga mananampalataya ay bago pa itatag ang sanlibutan. Wala pang sanlibutan. Pero ang mga pangalan ng mga mananampalataya ay nakatala na doon. At yung aklat ng buhay ay nasa kamay ng ating Panginoon sa Kristo.
sapagkat ang kamatayan ng Panginoong Kristo ay para lang sa mga nakatala sa aklat ng buhay. Sa kanila lang ang kapangyarihan ng pagliligtas ng Panginoong Kristo ay doon lamang sa mga nakatala sa aklat ng buhay na ibinigay sa Kanya. At ito ay maliwanag na sinabi ng Panginoon sa Kapitulo 17 ng Juan, na yung mga ibinigay mo sa akin ay aking iniingatan. So ano yung mga ibinigay? Sino-sino yung mga ibinigay sa Panginoong Kristo? Yung ang kanilang mga pangalan ay mga pinili, binigyan ng pangalan ng Panginoon, at ito'y itinala sa aklat ng buhay. Di ba, sa ating panahon, pag ipinanganak ang isang bata, itinatala ito sa pamahalaan at bibigyan ng birth certificate. Ganon din sa Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, pumili siya. Wala pa ang sanlibutan, sa kanyang panukala, binigyan ng lahat ng pangalan, yung kanyang mga pinili, inala sa isang registry book, at yun ang aklat ng buhay, at ibinigay sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa chapter 17 ng John, sila na iyong ibinigay sa akin. Sila iniingatan ko, hindi ko sila pinababayaan. At yun ang siyang pinamatayan ng Panginoon. Ang kamatayan ng Panginoon ay para lang sa mga nakatala sa aklat ng buhay. At tayo nagagalak, Panginoon, sapagkat alam natin ang ating mga pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. At iyon ay hindi mabubura kailanman, hindi masisira, sapagkat mahigpit na iniingatan ng Panginoon ang bawat isa na nakatala sa aklat ng buhay. Kaya't mali yung itinuturo ng mga Armenia sa ibang sekta na tanggapin mo si Kristo para maitala yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Mali yun. Tapos na ang aklat ng buhay na hindi na pwedeng magtala, hindi na pwedeng mabura, hindi na pwedeng mawala. Fix na yun. Yun, tinutukoy ng banal na kasulatan. Pangatlo, mag-ingat din tayo sa mga awitin. Ang awitin na kinakanta ng iba ay mali ang doktrina. Sasabihin natin, hymns. Nakatala naman sa aklat, hymns. Yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Colosas na mga hymn, mga awitin, ito'y tumutukoy sa mga awit sa banal na kasulatan, sa Psalms. Kaya nga tayo, bilang mga mananampalataya, ang inaawit natin ay versification. Ibig sabihin ay hinango mula sa mga awit at inaawit natin yon, kaya ang inaawit natin ay mga psalter. Sapagkat ito ang siyang ninanais ng Panginoon na awitin, hindi yung mga composition ng mga tao. Kaya nga tayo kinakailangan mag-ingat. Tayo nakikinig lang pero hindi nyo ninanamnam. Pinadidinig nyo yung mga maling katuruan, yung mga hymns. Sapagkat hindi naman gawa ng Panginoon yun. Gawa ng tao. Ang mga awit na psalm sa banal na kasulatan, iyon ang inspirasyon ng mga mananampalataya. That is our inspiration. At yun ay tinala sa pamagitan ng banal na Espiritu.
At alam natin ang banal na Espiritu ay tumatahan sa ating kaluluwa. Siya ay nasa ating puso, sa ating kaluluwa. Kaya nga sabi ni Pablo sa talatang 8, subalit kahit kami, sabi niya, kung kami o ang mga anghel mula sa langit ay mangaral ng ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral, sabi niya, sa inyo, ay hayaang sumpain. Ayaw nating tayo'y masama sa mga isinusumpa. Gusto nating maging matapat sa Panginoon. Gusto nating patuloy ang paglilingkod sa Panginoon. Huwag yung doble cara tayo na ang harapan ay mukha, ang harapan sa likod ay masama. Huwag ganon ang ating buhay. Kundi ipahayag natin yung tayo mismo. Kaya nga nasabi ni Pablo, ako nga. I am what I am. Sa biyaya ng Panginoon. Biro nyo, 2 beses na binanggit yung siya'y sumpain. Ibig sabihin, talagang matatag na ang sino man lumalabag sa kalooban ng Panginoon at nananalig at naniniwala sa mga maling ebanghelyo ay sumpain. Biro nyo, sabi sa talatang 9, gaya ng aming sinasabi nung una at muli ko sinasabi ngayon, kung ang sino man, walang itinatangi dito, everyone, sino man, na ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa tinanggap ninyo o tinanggap na ay hayaan siyang sumpain. So yung mga nangangaral na iba ang ebanghelyo nila kaysa itinuturo ng banal na kasulatan, sila'y sinusumpa. At alam natin ang parusa sa kanilang ginagawa, kamatayan. Sapagkat walang buhay doon, kundi ang kanilang nadadama ay puot ng Diyos. Ang buhay ay ang Panginoong Jesucristo ay namatay at nabuhay para sa atin. Ang pangatlo na tinutukoy dito ni Pablo ay yung biyaya. Sabi niya sa verse 11 hanggang sa verse 24 na ang biyaya ay kanyang tinanggap mula sa Panginoon. Sapagkat sabi niya sa verse 11, sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinangangaral ay hindi ayon sa tao. Yun ang lagi natin tatandaan. Hindi ayon sa tao. Sapagkat hindi ko tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Ito ang siya sinasabi din sa talatang 15. Na sinasabi dito, ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod buhat pa sa sinapupunan ng aking ina. At sa akin ay tumawag sa pamagitan ng kanyang biyaya. Biro nyo, binabalikan ni Pablo kung paano siya ay ibinukod ng Diyos bago pa, buhat pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Nabuhay siya na talagang pariseyo, kung siya ay lumaki.
Pero bago ang direksyon ng tahak ng kanyang buhay sapagkat nalugod ang Diyos sa kanya. Ibig sabihin sa walang hanggan, itinakda ng Diyos na si Pablo ay maging apostol. At sa kanyang kapanahunan, siya ay dadako sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang ipinamamalas ni Pablo sa mga taga-Galacia. At sabi sa talatang 16 na ipinahayag ang kanyang anak sa akin, ang Panginoong Jesucristo, upang siya ay aking ipangaral sa mga Hintil. Hindi ako sumangguni sa sinuman, laman at dugo. Kaya sa mga gawa, Kapitulo 9, ay makikita natin doon kung paano na ang Panginoong Jesucristo ay napahayag kay Pablo. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, mahirap na sumipa sa matulis na bakal. Mahirap. Tadyakan ang matulis na bakal. Tinawag siya sa ganap na kapanahunan. At dito ay ating masusumpungan, mga minamahal, kung paano na si Pablo, matapos na kanyang madama ang kapahayagan at nakita ang kapahayagan ng Panginoon, dumako siya sa Arabia. Nanatili siya doon ng 3 taon. Pinagbulay-bulay niya yung lahat ng mga kasulatan sa Lumang Tipan at iniangkop sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. At nakita niya na ang Panginoong Jesucristo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Ibinigay ang kasalanan ang siyang kinamumuhian ng Diyos. At para hindi mamuhi ang Diyos sa atin, ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang buktong na anak upang mawala ang kanyang kinamumuhian. Ang dugo lamang ng Panginoong Jesucristo ang siyang nakahugas sa atin at naging malinis sa harapan ng Diyos. Kaya nga, pag ang mga mananampalataya ay nagtitipon-tipon sa langit, halimbawa, lumipas na itong kapanahonang ito, ang mga mananampalataya ay hindi haharap ng hubad sa Panginoon Diyos. Sila'y nadadamitan ng lino, malinis, maputi. At ang damit na yun ay damit ng katwiran, damit ng righteousness ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, isinasaad dito na talagang pinagbulay-bulay ni Pablo ang mga salita ng Panginoon. Napakaganda na makita natin dito. At sabi sa Efeso Kapitulo 3, sabi niya, nasa pamagitan ng pahayag, ipinaalam sa akin ang hiwaga, gaya ng una kong isinulat sa ilang mga salita. Sa inyong nabasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Sa unang mga salinlahi ay hindi ko ipinalam sa mga anak ng tao. Na gaya ngayon ay pinahayag niya sa mga banal na apostol at mga propeta sa pamagitan ng banal na Espiritu. At sabi sa talatang 6, Kapitulo 3 na Efeso, na ang mga hintil ay mga kapwa tagapagmana
at mga bahagi ng isang katawan at mga kabahagi sa pangako kay Kristo sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya't ang mga mananampalataya ay mga tagapagmana ng ating Panginoong Jesucristo. Mamanahin nila ang kaharian ng Diyos. At bahagi sa isang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi natin tandaan ang Panginoong Jesucristo ang ulo ng Iglesia. At tayo ang katawan na magkabahabahagi tayo, magkakasama. Kaya nga sabi ni Juan, magmahalan tayo at magmahalan sa isa't isa. Sapagkat isa ang ating kinabibilangan. Tayo'y mga anak ng Diyos na magsasama-sama doon sa kaharian ng Diyos. Kaya ang biyaya ay pananampalataya na ginawa ng Panginoon Jesucristo sa atin, na siya'y namatay upang tayo'y makadama ng kaligtasan. At tunay na iligtas tayo sa nalalapit na kahatulan at sumpa. Kaya ang Ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo, si Kristo ang biyaya ng Diyos sa ikaliligtas ng sino man sa Kanya, ang buktong na anak ng Diyos. Kaya ang sino man sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan at wala ng kamatayan kailanman. Amen. Maraming salamat po, aming Diyos at aming Ama, sa iyong mga salita at ito ay iyong pagpalain sa aming mga puso. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.